Amen. Thank you, Lord. Amen. May the Lord have His way sa bawat puso ng mananampalataya sa umagang ito, dahil ang daan ng Panginoon ay mas mataas kaysa sa ating daan, at hindi tayo ilalagay ng ating Panginoon sa isang daan na alanganin, mga kapatid. Sa di pagtatagal, tayo ay babasa na muna ng kasulatan sa umagang ito. Amen. Dito po sa aklat po ng Psalms chapter 100, mga kapatid, verses 1 to 5. Amen. Sabi sa English ay ganito: Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Amen. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Amen. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon. Sa book of Ruth, mga kapatid, babalik tayo. Amen. Dito po sa aklat po ng Ruth, chapter 2, verses 2 to 3, sabi dito ay, And Ruth, the Moabitess, said unto Naomi, Let me now go to the field, and glean ears of corn after him, in whose sight I shall find grace. And he said unto her, Go, my daughter. 3, And she went, and came, and gleaned in the field after the reapers, and her hap was to light on a part of a field belonging unto Boaz, who was of the kindred of Elimelech. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Baba tayo ng 12, mga kapatid. Sumagot si Boaz doon sa kasunod dyan na scripture 12. Sabi dito, And the Lord recompense thy work, and a full reward be given thee of the Lord God of Israel, under whose wings thou art come to trust. Then she said, Let me find favor in thy sight, my Lord, for that thou hast comforted me, for thou hast spoken friendly unto thine handmaid, though I be not like unto one thine maidens. Amen. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga banal na salita. Tayo mananalangin. Idulog sa ating Panginoon ang mga scripture po na ito. Dear Lord Jesus, blessed be thy holy name. Muli, O Diyos, kami narito, Panginoon, na narito, Lord, sa house of prayer, Lord. Narito, Lord, at binabasa, Lord, ang iyong mga kasulatan na nais namin, Panginoon, na ikaw, Lord, ang siyang magpaliwanag, Panginoon, ng iyong mga salita. Pagkat ikaw, Lord, ang tunay po, Panginoon, na may akda nito, Ama. Nadalangin po namin na ang iyong Santong Espiritu ang siyang magbukas, Lord, ng aming mga mata, spiritual na mata, Lord, upang aming maunawaan, makita ka at maramdaman ka namin sa aming kalagitnaan. Pagkat yan ang hinahanap-hanap namin sa tuwina, O Diyos, ang maramdaman ng iyong presensya. Nabindikahan mo, Panginoon, minsan pa, Lord, ang aming pagkatipon na ang sabi mo, O Diyos, 2 o 3 man, Panginoon, na magkatipon sa iyong pangalan, ay lagi kang paroroon, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kaya, O Diyos, we welcome thee, Lord, sa small gathering na ito, Panginoon, the small assembly, dahil ikaw, Panginoon, ang siyang una at pinaka-importanteng panauhin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kaya aming binubuksan, Lord, ang pinto ng aming mga puso at bayaan mo, Lord, na pumasok kami minsan pa, Panginoon, at pagharian mo, Lord, ang lahat ng bahagi ng aming puso. At ang mga salita mo, O Diyos, ay maitas sa amin magbunso dito, Panginoon, ng
Higit, Lord, na pagkaunawa, Panginoon, sa Diyos na aming pinaglilingkuran, nang sabi ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, at ang aming Diyos, Panginoon, sa huling mga panahon po na ito. We pray, Lord, na sa aming paglapit ay pakalinisan mo kami, Lord, mula ulo hanggang paa, na walang anumang bagay, Panginoon, ang siyang maging bara, Panginoon, upang ang pananagana ng iyong mga salita ay mangyari sa amin. Habang kami, Lord, ay nagpapakumbaba, hinihintay ang iyong presensya, nagbubulay-bulay, Lord, sa aming buhay. At tanging ikaw lamang, Lord, ang siyang aming maitataas, hindi ang aming sarili, hindi ang kung sino kami, kung ano kami, kung paano kami naglilingkod at sumasamba, hindi dahil kung sino kami, Panginoon, at kung ano kami, kundi kung ano ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kaya tulungan mo kami, bigyan mo kami ng kagalakan, buksan mo ang aming mga spiritual na mata, maging lahat ng maaring daluyan, Panginoon, ng iyong mga salita. At ang bawat isa, Panginoon, ay makatanggap, Lord, ng kalakasan, encouragement, Lord, sa mga panahon na ito, Panginoon, na puno, Lord, ng mga pakikibaka at pagsubok. Ikaw lang ang aming mga aliw. Kaya bayaan mo, Panginoon, ang aming mga pinto, Lord, sa aming puso na bukas ay pumasok ka, Panginoon. Come, Lord Jesus. And bless every part, Panginoon, ng aming buhay. Lalo na, O Diyos, ang spiritual na bahagi, kung paanong kami, O Diyos, ay nangangailangan sa mga bagay ng natural. Alam ko, O Diyos, na ang papapala mo ay nandiyan, Panginoon. Kung kami lamang ay lubos na sasampalataya, maniniwala, gagawin ang aming bahagi, Panginoon, ikaw ay hindi magkukulang, Panginoon, sa amin. Tulungan mo kami, ilagay mo kami, Lord, sa makalangit na dako, at anong mga hindrances sa paligid, ay alisin mo po, Panginoon. Ang mga kapatiran din, Lord, na wala sa dakong ito, alalahanin mo sila kung paano namin sila inaalala, Lord, sa mga oras na ito. Saan man sila naroon, ano man ang kanilang kalagayan, kung meron mang karamdaman ay sinasaway ko ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ipadala mo, O Diyos, ang iyong kagalingan. Ikaw, O Diyos, na siyang Jehovah Rapha, na hindi nagbabago, Panginoon, ay abutin mo, O Diyos, ang bawat katawan, bawat kasukasuhan, bawat bahagi, Lord, ng buhay ng iyong mga anak. Ay hipuin mo sa umagang ito at pagpalain mo, O Diyos, na walang sukat paglagyan, Panginoon, sa pagpapalang inilaan mo sa amin sa umagang ito. Okay, Lord, maraming salamat. Awarin mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Bayaan mo ang salita mo siyang maglinis sa amin at bigyan kami, Panginoon, ng buhay sa umagang ito. Okay, Lord, kinukumit namin ang buong service. Ikaw ang mataas at madakila, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kinukumit namin ang lahat ng bagay sa iyong dakila at matamis na pangalan, aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Glory to God. Malayan na tayo makaupo, mga kapatid. Jesus. Amen. Once again, ay magandang umaga po sa bawat isa. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Sa pag-iingat. Amen. At sa napakagandang panahon sa umagang ito. At thank you, Lord. Salamat sa biyaya niya. Sabi nga, yung mercy ng Panginoon, mga kapatid, yan ay hindi po nagbabago, hindi nagmamaliw, at patuloy siya, mga kapatid, na ngayon, mga kapatid, mabuti sa ating buhay. Bagamat marahil, pwede natin ibilang yung ilang bahagi sa buhay natin, parang hindi mabuti itong bahagi na to, Pasto, pero lagi natin tatandaan, walang anumang bagay sa ating Panginoon na hindi mabuti. Pagkat lahat yan ay paglalakip-lakipin niya, mga kapatid, dahil lahat naman ay gagawa para sa atin, ang ating Panginoon, at para sa kanyang mga anak. Amen. So, sa umagang ito, magpa-part po ako, mga kapatid, sa aking message last Sunday. At sabi ko nga, ang aklat po ng Ruth ay nahati sa 4 na section, diba? 4 na chapters lang din yan. At merong bahagi sa buhay ni Ruth na I believe ay nakaka-identify tayo, mga kapatid, at magbubunso dito sa atin. Kapag naunawaan natin yung buong aklat, ay makakalakad tayo, mga kapatid, ng higit na mas mainam kaysa dati, mga kapatid. Dahil dito natin makikita yung larawan mismo ng ating Panginoong Jesucristo at ang nobya mismo, tayo bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. So, una, mga kapatid, nangaral tayo last Sunday yung Ruth's decision, di ba? Deciding. Pangalawang junction, ibig sabihin yung pangalawang sangang daan na kailangan na daanan
ni Ruth, mga kapatid, ay yung pagsuserve, mga kapatid. So, ito po ay part 2 ng message ko last Sunday, Ruth serving, at meron po itong subtitle na I know thy works. I know thy works. Alam ng Panginoon ang ating mga gawa, mga kapatid. Yung mga ating pinahitang paglilikod sa ating Panginoon, pagtitiis, at mga bagay, mga kapatid, na marahil ay ginagawa natin sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. At sabi ko nga, yung 4 na bahagi, mga kapatid, sa book ni Ruth, yung decision, serving, resting, tsaka po yung reward, ay yan rin po yung ating dadaanan, mga kapatid, sa paglilingkod na ito. Kaya nga, alam mo, totoo yung sinasabi ng Scripture na hindi winawalang kabuluhan ng Diyos ang lahat ng ating mga pagpapagal, ang ating pag-ibig sa Kanya, dahil sa dulo nito, mga kapatid, ay merong reward ng ating Panginoon. Sadyang nakalagay yan, hindi tayo naglilingkod dahil sa reward, sadyang meron tayong pag-ibig sa Kanya, at nasumpungan tayo ng mga kapatid na worthy doon sa reward, mga kapatid. So, sa bahaging ito, mag-focus tayo, mga kapatid, doon po sa serving. Amen. Paglilingkod, mga kapatid, dahil sabi ko nga, nung binuklat natin yung aklat ng Ruth, ay hindi po yan basta pagkabukas ay kinasal na agad si Ruth. Amen. So meron siya mga dinaanan. Meron siya mga bagay, mga kapatid, na kailangan talagang daanan, mga kapatid, hanggang sa dumaan siya, mga kapatid, doon sa pinakadulo ng kanyang buhay, which is yun yung reward, mga kapatid, sa paglilingkod. So, babalikan ko lang na ito nga, ang aklat na ito, mga kapatid, ay sa panahon pa ito ng Judges, mga kapatid, nagkaroon ng famine. So, si Elimelech, kanyang pamilya, dinala niya dun sa Moab. Yung kanyang 2 anak, nakapangasawa ng Moabita. Pero dahil nga, sabi ko, ay hindi talaga yun yung kalooban ng Panginoon sa kanila. Dahil ang mga Israelita ay hindi pwedeng umalis doon sa lupang pangako na binigay ng Panginoon sa kanila. Dahil unang-una, yung famine, yung taggutom, sa panahon, mga kapatid, na nandoon yan sa bayan ng Bethlehem, ay yan po ay isa kagagawan din, mga kapatid, ng mga Israelita na naging matigas ang ulo sa ating Panginoon. So, ang Panginoon talaga hindi siya nagkukonsente, mga kapatid. Pagka anak ka ng ating Panginoon, ay nandiyan ang pagsaway niya, pagpalo niya, mga kapatid, hindi para saktan tayo, pahirapan tayo, pero para dalhin tayo pabalik sa Kanya, mga kapatid. Dahil like kung sinasabi nga, mga kapatid, ang rebuke ay hindi para idiin tayo at lahat, pero ilapit tayo pabalik sa ating Panginoon. So, narito mga kapatid, si Naomi, na sabi doon na pumasok sila sa Moab, na sila'y puno. Pero sila, mga kapatid, ay tumagal ng 10 taon doon. Sabi doon na magpapalipas lang sana sila, mga kapatid, ng famine, pero umabot ng 10 years. So, sabi ko nga last Sunday, 10 years of disobedience, mga kapatid. So, mga kapatid, nagsuffer dyan sila. Sabi doon, sa kwento, mga kapatid, sinadsad din sila dyan, mga kapatid. So, minsan ganun ang kaparanan ng Panginoon para ibalik tayo sa Kanyang kalooban. Diba? Na makita natin. Kasi kung, alam mo, pag puno yung mga kamay natin, hindi tayo makakatingin sa taas eh. Diba? Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, umasa talaga tayo sa Kanya. Dahil meron siyang sariling pamamaraan na hindi natin pamamaraan. At meron siyang pag-iisip na hindi natin pag-iisip. At nagpapasalamat tayo dahil tayo bilang limitado, mga kapatid, ay hindi natin pwedeng isalig yung ating isip, yung ating puso at lakas, mga kapatid, sa atin. At merong mas mataas sa atin, mga kapatid, na mailalagak natin yung ating pagtitiwala, na kapag ibinigay natin yung ating pagtitiwala doon sa mataas kisa sa atin, ay makakaasa tayo, mga kapatid, tutugon ng ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat tayo, may mas mataas sa atin. Amen. Ang ating Panginoon Kristo. Na pagka wala na tayong mga marahil option, wala na tayong masumpungan, di ba? Sabi nga mga kapatid, ay hindi talaga dapat tayo umasa, mga kapatid, sa tao. Dahil sa tao, mga kapatid, ay minsan madidisappoint tayo, minsan marahil baka wala rin silang maitutulong at lahat, pero pagka sa Panginoon tayo umasa, mga kapatid, subok yan na ang Panginoon ay, mga kapatid, ay tutugon po sa atin. Amen. So basahin ko, mga kapatid, yung pong aklat ng Ruth, mga kapatid. So, unang-una, mga kapatid, yung chapter 1, ito yung time na nag-decide siya, mga kapatid, at alam mo, sa pag-decide ni Ruth dyan, mga kapatid, alam mo ba, naglakad pa si Orpah, tsaka si Ruth, nakasama si Naomi. Biglang kalagitnaan ay pinababalik niya. Ibig sabihin, tinutuon naman nilang dalawa, mga kapatid, nasasama sila, kaya lang,
Nung discourage ulit mga kapatid ni Naomi, mga kapatid, yung dalawa, bumigay si Orpah mga kapatid. So, may mga discouragement sa buhay natin, pero nasa sayo ang decision. Amen. Kung ikaw ay hihinto, ikaw ay babalik, ikaw ba ay hindi magpapatuloy mga kapatid. Pero I believe kung ikaw ay tinawag ng ating Panginoon, ikaw ay pinili ng ating Panginoon mga kapatid, hindi ka titigil mga kapatid. Diba? Magpapatuloy ka sa ating Panginoon. Pwedeng meron lang struggle, meron lang obstacle, mapapahinto ka ng bahagya, pero I believe kailangan mag-overcome ka ng mas mataas mga kapatid dun po sa anumang hindrances na yan mga kapatid sa ating buhay. So sabi dito sa 2, sabi ay si Naomi ay may kamag-anak ng kanyang asawa, isang mayamang na makapangyarihan sa angkan ni Elimelech na ang pangalan ay Boaz. So pinapakilala na si Boaz dito mga kapatid. So nung sila'y nakarating mga kapatid sa land of Bethlehem mga kapatid, alam mo ang Panginoon, alam niya talaga kung paano mga kapatid ililid yung kanyang mga anak mga kapatid. Kasi unang-una, bago sila napunta dyan mga kapatid, narinig kasi nila tapos na yung famine di ba? So nakalipas na yung famine, wala nang taggutom, kailangan na talagang bumalik, at ang blessing ng Panginoon ay nandoon na mga kapatid sa Bethlehem. Kaya noong panahon na yan mga kapatid, ay kailangan bumalik ni Naomi kasi nga sa land ng Moab mga kapatid ay wala talaga silang makakain doon kasi wala siyang asawa, yung mga anak niya. So talagang widow, ibig sabihin wala talagang kakayahang mag-provide para sa kanyang sarili. So kailangan niyang bumalik mga kapatid doon po sa Bethlehem, Judah, kasi meron siyang portion ng land doon na sa kanya, na kailangan lamang i-redeem mga kapatid. So huwag niyong isipin mga kapatid na dahil wala tayong mga material possession, hindi tayo mayaman, ay wala tayong bahagi. Meron tayong bahagi sa ating Panginoon. At kailangan lang mga kapatid na maiposisyon ng bawat mananampalataya sa ating Panginoon nang sa ganun ay makuha natin yung bahagi na yun na binigay ng Panginoon sa atin before the foundation of the world. So sabi dito ay si Ruth na Moabita, sabi niya ay pupunta na siya doon sa bukid mga kapatid. Para saan? Ang sabi dito ay mamulot ng mga uhay sa likuran ng yaong aking kasumpungan ng biyaya sa paningin. Ibig sabihin, parang ganito yan sa ating panahon, parang mamumulot, di ba? Parang sa pinakamababang pamamaraan na siguro, parang magbubuti, di ba? Parang kukuha ng bagay mga kapatid para makasurvive siya, mga kapatid. At ang sabi doon mga kapatid, dahil alam mo nagpaalam siya kay Naomi, dahil unang-una hindi niya po lugar yan. Diba? Gentile siya at hindi niya alam ang pamamaraan dun po sa mga lugar mga kapatid na mga Israelita. Kasi yun yung sinasabi sa kanya nung una na magiging hindi maganda ang buhay ninyo. Ano kayo dito? Foreigner kayo. Outsider kayo. Hindi kayo makakapangasawa dito. Kasi nga hindi pwede mag-asawa ang hentil tsaka yung Hudyo. Diba? Pinagbabawal yan mga kapatid. Pero alam mo, ang Panginoon kaya niyang tumingin ng lampas dahil meron siyang dakilang plano mga kapatid na kailangang mangyari, di ba? Minsan inisip natin parang misfortune yung nangyari, pastor. Parang kumbaga sa mababaw na salita, bagamat hindi tayo naniniwala, parang minalas ako sa ganitong bagay, pastor. Pero alam mo, walang malas mga kapatid. Kasi ang dalawa lang naman yan mga kapatid sa ating Panginoon Either nasa disobedience ka o nandun ka mga kapatid sa part na i-bless ka ng ating Panginoon. So, kailangan mo lang gawin mga kapatid, bumalik ka sa kalooban ng Panginoon nang sa ganun hindi maputol mga kapatid yung pong tinatawag na blessing ng ating Panginoon. Amen. So, pagka merong mga pagkakataon na may higpit na sitwasyon, minsan sinusubok tayo, pero minsan mga kapatid, pinuposisyon tayo ng ating Panginoon. Diba? Kaya magpapasalamat tayo pagka merong mga ganyang sirkumstansya dahil alam ng Diyos ang ginagawa niya mga kapatid. Amen. Tayo, hindi natin alam. Kasi nga hindi natin minsan maabot yung pag-iisip ng ating Panginoon. Pero siya ay nakakaalam mga kapatid sa lahat po ng bagay. So sabi sa 3, at siya yumaon at naparoon at namulot sa bukid sa likuran ng mga mang-aani. At nagkataong dumating sa bahagi ng lupa na naukol kay Boaz na angkan ni Elimelech. Isipin mo, sa dami ng lupa, bakit pa doon sa lupa ni Boaz? So ang Panginoon nang siyang gumagawa talaga ng mga bagay mga kapatid. Diba? So sabihin ko na dito, magpapauna na ako, alam mo, provision ng Panginoon yan. Dahil katangian yan mga kapatid, bilang isang Jehovah Jireh,
na sa atin mga kapatid, gagawa siya ng, bagamat sa atin parang kakaiba, kakatuwa, pero ang Panginoon ay ito'y inilalatag niya sa paraan kung paano niya ito nakita mga kapatid bago pa nangyari ang isang bagay. So sabi doon, napunta siya kay Boaz mga kapatid, at narito si Boaz ay nanggagaling sa Bethlehem at nagsabi sa mga ani, ang Panginoon ay sumaininawa. At siya'y sumagot sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon. At nang magkagayon, sinabi ni Boaz na kanyang lingkod, nakatiwala sa mga ani, sinong babae ito? So una, pumunta siya dun sa field, binati niya yung kanyang mga tauhan, tapos nakita niya merong babae doon na namumulot mga kapatid ng mga bahagi na nahuhulog mga kapatid, di ba? Parang very familiar sa atin tong picture na to, di ba? Very humbling, yung humility mga kapatid, dun nga lang sa time ng ating Panginoon Kristo meron ding namulot lang din spiritually speaking, humingi ng biyaya sa ating Panginoon. Nang sabi kahit yung mga nalalaglag na lang dun sa dulang ay kakainin ko, ibig sabihin tatanggapin ko basta galing sa iyo, Panginoon. Diba? Kasi kung ano man yung bahagi, mga kapatid, alam mo, kahit maliit na bahagi, pagkagaling sa ating Panginoon, blessing po yan. Amen. Diba? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, pagka maliit lang, hindi blessing kasi hindi malaki. Diba? Kung ikaw, mga kapatid, ang puso mo, ungrateful ka dun sa mga maliliit na bagay, paano ka i-bless na ating Panginoon? Sa mga malalaking bagay. So, doon pa lang, mga kapatid, sa pamumulot ng mga maliliit na bagay na nilalaglag ng ating Panginoon sa atin, ay kailangan tama yung ating puso. Kaya sabi ko kanina, pagka nag-serve tayo mga kapatid, ay sabi sa scripture kanina, with gladness. Yes. Diba? Na hindi tayo naglilingkod mga kapatid, na alam mo yun, parang ang asin ng mukha natin, ang lungkot natin, parang pinagbaksakan tayo ng langit at lupa, kahit kailan na hindi mangyayari yan. Dahil pag nabagsakan ka ng langit at lupa, nasa impyerno ka na ng mga kapatid. Amen. Diba? Yun ay idiomatic expression, pero parang ipinapakita na parang hopeless na ang tao mga kapatid. Pero may kita mo dito na may attitude itong si Ruth na kaya niyang pumulot mga kapatid, kahit yung mga nalalaglag lang mga kapatid, para dun sa pagkain nila at pagkain ni Naomi. Unang-una mga kapatid, ito pong pamamaraan ng pamumulot mga kapatid ng mga bagay na nalalaglag dun sa mga ginagapas mga kapatid ay pamaraan yan mga kapatid para masustain sila. Pero meron niyang ginaganap po na scripture. So pwede ko sabihin sa inyo mga kapatid na pag naglilingkod tayo sa ating Panginoon, hindi lamang tayo basta naglilingkod na walang revelation sa ating Panginoon. Meron tayo laging ginaganap na scripture. Kasi unang-una mga kapatid, pagka binasa natin yung mga message patungkol dito kay Ruth, sabi doon ay kaya siya pumunta doon mga kapatid sa lugar na yun, ay nagbabakasakali siya na nawa ay makasumpong siya ng biyaya at makapamulot siya mga kapatid doon po sa lupa na pinuntahan niya. At ang Panginoon ay sadyang ipinosisyon siya mga kapatid doon sa lugar na yun dahil alam mo ang Panginoon, siya ang naglalagay mga kapatid ng mga lugar kung saan yung kanyang provision. Amen. Diba? Minsan isip natin, bigla na lang dumating to pastor, hindi ko inaakala kasi nga provision ng ating Panginoon. Minsan nag-iisip tayo sa ating mga pamamaraan mga kapatid, pero minsan yung ating pamamaraan mga kapatid ay hindi nagiging mabunga. Diba? Kaya nga mahalaga mga kapatid, pagka meron tayong gagawin talaga, lagi mong isik yung kalooban ng ating Panginoon. Nabigyan ka ng wisdom ng ating Panginoon nang sa ganun, yung paglilingkod mo, yung pagod mo, kumbaga mga kapatid, ay hindi masayang kasi yung pagod mo ay meron palang ginaganap din na scripture mga kapatid na nasa Old Testament. Kasi unang-una, Old Testament ito mga kapatid. So gusto ko mag-background dito mga kapatid. Deuteronomy chapter 10 verse 17 to 19. So, sa aklat ng Deuteronomy, mga kapatid, Deuteronomy, chapter 10, verse 17, sabi dito, sapagkat ang Panginoon yung Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng dakilang Diyos, na siyang dakilang Diyos. Siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. 18. Kanyang hinahatulan ng matuwid ang ulila at ang mga babaeng bao at iniibig ang mga taga-ibang lupa na binibigyan niya ng pagkain at kasuotan. Ang Deuteronomy, mga kapatid, unang-una, ibig sabihin yan, between life and death. Diba? Kaya kailangan
piliin natin mga kapatid, mainam yung mga bagay sa ating Panginoon. Kasi kung dun sa Book of Deuteronomy, tinuturo dyan mga kapatid, pagka hindi sila pag sila sumunod, sumuway sila sa ating Panginoon, merong curse. Pero kung sila sumunod, buhay mga kapatid, ang ipagkakaloob sa kanila. Pero sabi dito sa Deuteronomy chapter 10 verse 17, na kanyang hinahatulan ng matuwid ang ulila, yung fatherless, babaeng bao, widow, and loveth the stranger, sabi sa English, at kanyang iniibig ang mga taga-ibang lupa na binibigyan niya ng pagkain at kasuotan. 19. Ibigin ninyo ang mga taga-ibang lupa sapagkat kayo'y naging taga-ibang lupa sa lupain ng Ehipto. So nagtitipo lang ating Panginoon. Pero malinaw, ang Book of Deuteronomy mga kapatid ay set of statutes. Ibig sabihin, mga utos din yan mga kapatid na kailangan nilang sundin. So may kita mo mga kapatid dito na totoong meron pong tamang matuwid na paghatol ng ating Panginoon, o ibig sabihin na yung malasakit doon daw mga kapatid sa mga ulila, sa mga babaeng bao, iniibig niya yung mga taga-ibang lupa at binibigyan niya ng pagkain at kasuotan. Pag binasa mo mga kapatid yung Leviticus chapter 19, para makuha ninyo yung ibig kong sabihin mga kapatid, Leviticus chapter 19 verse 9 to 10, sabi dito, ito yung picture mga kapatid dun sa pamumulot, kasi meron ding ibinilin si Moses mga kapatid sa time ng Leviticus kung paano nila gaganapin yung pagkuha o yung pag-ani mga kapatid ng mga kanilang mga ani mga kapatid sa panahon ng harvest time. Sabi doon ay Leviticus chapter 19 verse 9, at pagkagagapas kayo ng mga uhay, sabi doon, sa inyong mga lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid, ni huwag ninyong pamumulutan ng inyong mga lupang ginapasan. At huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, ni huwag ninyong pupulutin ang mga bungang nangahuhulog sa inyong ubasan. Sa dukha at sa taga-ibang bayan, pabayaan ninyo, ako ang Panginoon yung Diyos. So, ang Diyos, mga kapatid, meron siyang ibinibigay na larawan dito, na ang provision niya, mga kapatid, ay hindi lamang, mga kapatid, dun po sa mga piniling bayan niya, mga kapatid, na Israelita. Dito pa lamang pinapakita na merong pagtanaw ang ating Panginoon in the future, mga kapatid, dun po sa mga hentil, sa mga Gentile. Nang sabi dun, pagka gumagapas sila mga kapatid at merong nahulog, sabi niya, huwag niyong pupulutin. Hayaan niyo lang, kasi meron akong ibang pagpoprovidean yan, at sila ang pupulot ng mga bahaging iyan. Leviticus chapter 23 verse 22. Sabi niya pa dyan, mga kapatid, Leviticus chapter 23 verse 22, at pagka inyong aanihin ang mga ani sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakaanihin ang mga sulok ng inyong bukid, ni pamumulutan ng mga naanihan. Sa dukha at taga-ibang lupa ay lupa inyong ititira, ako ang Panginoon yung Diyos. So malinaw mga kapatid na ilang beses itong inuulit. Una, Deuteronomy chapter 10 verse 17 to 19, Leviticus 19, Leviticus 23, at meron pa ulit, Deuteronomy 24 ulit mga kapatid. Siya'y nagpaalala muli nang sabi niya, kapag inyong aanihin ng inyong ani sa bukid, sabi doon Deuteronomy 24, 19 to 21, sabi niya, pagka inyong aanihin ng inyong mga ani sa bukid at nakalimot ka ng isang bigkis sa bukid, so ibig sabihin may nakalimutan kang isang bigkis, na ani mo na yun, naiwan mo lang, ay huwag mong pagbabalik kang kunin, maging taga sa ibang lupa at sa mga ulila at sa baing bao, upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga gawa ng iyong kamay. So malilaw instruction, sabi niya, pag nagagapos ka, naibigkis mo na yan, naiwan mo, ay huwag mo nang balikan. Amen. Diba? Dahil yung iniwan mo, ipoprovide ko yan para dun sa mga taga-ibang bayan, dun sa mga balo, mga Gentile, nang sa ganun, pagka iniwan mo yan, pagpalain ka ng ating Panginoon. Sabi, pagka iyong pagpapaspasa ng iyong puno ng olibo, ay huwag mong pagbabalikan ng mga nalagpasan, maging ang mga taga-ibang bayan sa ulila at mga babaeng bao. Pagka ikaw ay namimitas ng iyong ubas, ay huwag mong pupulutin ng mga nasa likuran mo, magiging sa taga-ibang bayan sa ulila at sa babaeng bao. So dito pa lang, sana nakikita nyo na mga kapatid, si Naomi, saka si Ruth dito, na itong mga scripture ay ginawa mga kapatid
Dahil ang Diyos ay talagang nagmamalasakit. Hindi lamang dun sa mga pinili niya, mga kapatid, kundi pati dun sa taga-ibang bayan, dahil alam niya mga kapatid, merong mga tatanggap sa ating Panginoon sa huling panahon, na hindi sila Hudyo mga kapatid, sila'y mga hintil, pero sila'y pinili din ng ating Panginoon before the foundation of the world. Kaya mababasa ninyo mga kapatid, dun po sa panahon na nandoon ito si Ruth mga kapatid, namumulot lang. Ibig sabihin, talagang pagka sinabing namumulot mga kapatid, talagang ang sabi dyan ay nagtrabaho siya mga kapatid mula sa tirik na araw hanggang sa paglubog ng araw. So hindi po biro yun. Diba? Kung ikaw ay taga-probinsya, lumaki kang probinsya, alam mo ang trabaho mga kapatid sa probinsya, talagang mula umaga ng napakaaga hanggang paglubog ng araw. Diba? Kaya alam mo, mamaya may kukuta kong scripture na sabi, alam mo yung paglilingkod, hindi po madali. Mamaya, babasahin ko yung scripture sa inyo, yung quote mamaya mga kapatid. Nang sabi doon, hindi tayo, alam mo yun, hindi tayo nagsasabi dito na, alam mo, pag naglingkod ka sa ating Panginoon, magiging maganda buhay mo, magiging lahat. Hindi mga kapatid, mahirap po maglingkod sa ating Panginoon. May mga pagkakataon, napakahirap maglingkod mga kapatid. Pero sinasabi ng scripture sa atin, pag naglingkod tayo, magkaroon tayo ng kagalakan sa ating Panginoon. Kasi merong naglilingkod talaga mga kapatid na naglilingkod kasi napipilitan. Naglilingkod kasi walang option. Naglilingkod kasi walang upa sa kanya, sa natural. Diba? Kahit maging ang inyong lingkod mga kapatid, sa totoo lang mga kapatid, ay napapagod din ako sa work ko mga kapatid. Diba? Lagi ko sinasabi sa inyo, ang desire ko mga kapatid, minsan hindi ko na maintindihan. Gusto ko na mga kapatid, mag full time. Pero hindi ko pwedeng pilitin yung kalooban ng Panginoon dun sa nasa ako. Pero alam kong merong gustong gawin ng ating Panginoon, bakit merong ganitong desire. Kasi kung meron lang akong mahabang panahon mga kapatid, meron lang akong mas maalwan na oras mga kapatid, alam kong mas marami pa akong magagawa mga kapatid at may paglilingkod sa inyo. Diba? Hallelujah. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Amen. Babasahin ko pa yung scripture. Tutuloy-tuloy ko mga kapatid. Nabibitin-bitin dahil gusto ko makita mga kapatid yung kung background. Diba? Bakit kailangan maghulog? Ba't kailangan pumulot? Mga kapatid, para maintindihan natin. Kaya sabi doon mga kapatid, nung makita ni Boaz yung babae, sabi doon, at ang lingkod na katiwala sa mga mag-aani ay sumagot at nagsabi, siya'y babaeng Moabita na bumalik na kasama ni Naomi mula sa lupain ng Moab. So meron siyang pinagtanungan mga kapatid, tapos sinabi yung report. Kasi nga marami nakakakilala mga kapatid kay Naomi. Kasi si Naomi mga kapatid ay mayaman siya. Sila ni Elimelech. Kilalang kilala siya sa lugar. Kaya nga nung bumalik siya sa Bethlehem mga kapatid, meron agad nakakilala sa kanya. Sabi niya, hindi mo si Naomi yun. Pero nakita nila parang devastated. Parang 3 funerals ang pinanggalingan kasi nawala yung kanyang asawa, kanyang 2 anak. So isipin mo na lang ang kalagayan ng isang babaeng ganun mga kapatid. Kaya nga nung sinabi sa kanya, ay huwag niyo na akong tawagin Naomi. Tawagin niyo na akong Mara. Kasi naging mapait para sa akin ang lahat. At ang Panginoon ay para bang tumalikod sa akin. Sabi niya ganun, pero hindi niya na pag-uunawa mga kapatid, pinababalik lang siya ng ating Panginoon. Kasi meron pang ibang plano ang ating Panginoon na nakasamang babalik mga kapatid, dun po sa lupain mga kapatid ng Bethlehem, kasama si Ruth. Diba sabi ko nga last Sunday dito, hindi pwedeng i-redeem ng Diyos mga kapatid ang Israel na hindi nasasama mga kapatid ang nobya. Ang pinakagusto niya yung nobya, kaya lang kailangan niyang gawin kung ano yung batas na nare-require sa kanila mga kapatid, dahil meron pa rin naman siyang pakikipagtipan sa mga Israelita. Pero hindi ba kayo nagpapasalamat yung paggawa ng ating Panginoon para sa mga Israelita, kasama ka sa plano ng ating Panginoon. Hindi ka kinalimutan ng ating Panginoon. Diba? Amen. Sabi niya pa dyan mga kapatid, dun po sa chapter 2 pa rin. At sabi dun sa 8, nang magkagayoy sinabi ni Boaz kay Ruth, dito mga kapatid, sana yun, 7, at kanyang sinabi, sinasamo ko sa iyo, na pamulutin mo ako at papagtipunin sa likuran ng mga mag-aani sa gitna ng mga bigkis. Sa gayoy, naparoon siya at nagpatuloy sa makatuwid bagay mula sa umaga hanggang ngayon. Liban na siya'y nagpapahingang sandali sa bahay. So mula umaga, nagtatrabaho. Diba? Sabi ko nga, paglilingkod, hindi biro. Hindi laro-laro. Diba? Na talagang minsan, may mga pagkakataon, mapapagod ka.
Minsan, magkakaroon ka ng kaisipan na parang pagod na ako. Parang ayaw ko na magpatuloy, mga kapatid. Pero alam mo mga kapatid, lagi mong tatandaan, yung ating mga ginagawa na paglilingkod, mga kapatid, hindi po yan kinakalimutan ng ating Panginoon. Kaya nga, alam mo mga kapatid, ito pong merong bagay mga kapatid, dito po kay Ruth, na nakita ni Boaz mga kapatid, na isang bagay na marahil hindi niya nakita sa iba. 8, sabi niya na magagay, sinabi ni Boaz kay Ruth, hindi mo ba naririnig, anak ko, huwag kang mamumulot sa ibang bukid o lumagpas man dito, kundi manahan ka rito malapit sa piling ng aking mga alilang babae. Itanaw mo ang iyong mga mata sa bukid na kanilang inaanihan at sumunod ka sa kanila. Di ba ibinilin ko sa mga bataan na huwag kang galawin? At pagka ikaw ay nauuhaw, ay pumaroon ka sa banga at uminom ka sa inigib ng mga bataan. Ibig sabihin mga kapatid, nung marinig niya yung report patungkol mga kapatid kay Ruth, na ginawa niyang mabuti dun sa kanyang binan kay Naomi mga kapatid, doon pala ngay inibig na mga kapatid ni Boaz si Ruth. May mga kapatid, babasahin ko, ayoko magpauna. Dahil unang-una mga kapatid, bago magbigay mga kapatid ng compassion, ibig sabihin magbigay ng concern mga kapatid, ito pong si Boaz kay Ruth, meron na siyang narinig na report. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ni Ruth, lahat ng decision ni Ruth, lahat ng mga bagay na pinagdesisyonan niya mga kapatid para kay Naomi mga kapatid, ito'y nakarating mga kapatid kay Boaz. Kaya sabi doon, nung malaman niya na ito pala ay yung babaeng itong merong ginawang mabuti mga kapatid doon sa kanyang malapit na kamag-anak, kasi lalabas dyan mga kapatid, si Naomi, mga kapatid, pamangkin niya po si Boaz. Kasi nga, ang magkamag-anak dyan, si Elimelech, mga kapatid, saka po si Boaz. So, ang sabi dun, mga kapatid, na magkagayoy, nagpatira pa siya, si Ruth, at yumukod sa lupa at nagsabi sa kanya, bakit ako makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, na nililingap mo ako, dangang ako'y taga-ibang lupa. Diba? Unang-una nga, syempre, Gentile siya eh. Bakit siya magpapakita ng ganong uri? Pero alam mo mga kapatid, ito si Boaz, scriptural siya. Ibig sabihin, meron din siyang ginaganap mga kapatid, na sinabi mga kapatid, dun po sa kautusan ni Moses. At sabi, at si Boaz na sumagot at nagsabi sa kanya, ipinatatalastas sa akin, na ang buong ginawa ang buong iyong ginawa sa iyong binan mula sa pagkamatay ng iyong asawa at kung paanong iyong iniwan ng iyong ama at ang iyong ina at ang lupang pinanganakan sa iyo, ikaw ay naparito sa bayan na hindi mo nakikilala ng una. So sabi niya, ba't ako nakasumpong ng biyaya sa iyo na napakabuti mo sa akin? So sinabi na niya. Sabi niya, may na-receive ako report na ito pala yung ginawa mo, ito yung sacrifices mo. Kaya alam ng Panginoon lahat, mga kapatid. Kaya nga sabi nga, yung title, I know thy works. Alam ito ng ating Panginoon. Tinan niyo mga kapatid, yung 12. Sabi doon ay, anong sagot ni Boaz? Sa English maganda yung pagkakasabi, and the Lord recompense thy work, and a full reward be given to thee of the Lord of God of Israel, under whose wings thou art come to trust. Diba napakaganda ng pagkakasabi? Na sabi niya, naalala ko yung mga ginawa mo, yung sakripisyo mo, yung mga bagay na pinakita mo kay Naomi, at sinasabi ko sa iyo, ipinapanalangin ko, sinasamo ko, gantihan nawa ng Panginoon ang iyong gawa, at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa ilalim ng mga pakpak niya o kakanlungan. So mga kapatid, dito pa lang, ay nakita mo na, merong reward ng binanggit. Si Boaz kay Ruth. Dahil, alam mo, ang Panginoon, alam niya, kaya ngayon scripture, mga kapatid, pagka binasa mo dun sa Book of Revelation, chapter 2, laging sinasabi, I know thy works, I know thy works, I know thy works. Alam ito ng ating Panginoon. Kaya sabi niya ay 13 na magkagayoy kanyang sinabi, makasumpong naw ako ng biyaya sa iyong paningin, Panginoon ko, sapagkat ako'y iyong inaliw, at sapagkat may kagandahang loob na pinagsalitaan mong iyong lingkod, bagamat ako'y hindi gaya ng isa sa iyong mga alila. Kasi mga Hudyo sila, mga kapatid. At sa pagkain ay sinabi ni Boaz sa kanya, parito ka, kumain ng tinapay, at basain mo ngayong subo ng suka. Kasi alam mo yung ginagawa nila dyan, mga kapatid, ay yung suka na sausawan nila, hindi parang katulad ng suka natin.
Yung mga nagtatrabaho, mga kapatid, pagka sila isasaw-saw doon sa sukat, doon sa tinapay, nare-refresh sila kasi nga mainit dyan, mga kapatid. So, nakita nyo pa lang dito, mga kapatid, yung pagko-comfort ng ating Panginoon, mga kapatid, dito kay Ruth, mga kapatid, na isang bagay na gano'n na lamang, mga kapatid, yung ibinigay niyang pagpapakitang compassion. Diba, huwag natin isipin, pinabayaan tayo ng Panginoon, wala na ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Meron siyang bagay na ginagawa. Pero dapat, masumpungan din tayo, mga kapatid, para makita natin yung bawas natin, dapat nakikita rin tayo ng ating Panginoon nagsaserve. Yes. Sabi ko nga hindi tayo napunta sa isang church, diba, na nandito ka lang para magbutas ng upuan, mga kapatid. Kailangan masumpungan mo sa ating Panginoon, ano yung bahagi na dapat na pinaglilingkod mo sa ating Panginoon. Pastor, hindi naman ako kagaya mo, hindi ako preacher, hindi ako musician, pero alam, mga kapatid, kung ano yung bagay na alam mo, mga kapatid, na pinagkaloob ng Panginoon sa'yo, yun ang ipaglingkod mo sa ating Panginoon. Diba, sabi ko, hindi lahat musician, pero yung iba, magaling sila sa paglilingkod. Yung iba hindi sa paglilingkod, minsan sa finances. Minsan yung iba hindi sa finances, minsan sa boses nila, sa paglilingkod nila sa ating Panginoon. Minsan walang finances, pero kaya nilang tumugtog sa ating Panginoon. Meron tayong mga bahagi, mga kapatid, na dapat ay ipinaglilingkod natin sa ating Panginoon. At sa paglilingkod na yun, mga kapatid, alam mo, doon ka rin i-bless ng ating Panginoon. Kasi, mga kapatid, hindi pwede, mga kapatid, sa isang church, sabihin mo, dito na ako, pastor, sa church na to, simba ako, upo. Kailangan masumpungan ka ng ating Panginoon, meron kang ginagawa. Kasi paano ka i-reward kung wala ka namang ginawa? Kailangan meron tayong bahagi sa ating Panginoon upang, alam mo, mga kapatid, magkaroon ka ng bahagi sa ating Panginoon. Gawin mo, mga kapatid, yung bahagi mo, mga kapatid, sa katawan ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, after ng preaching nito, mga kapatid, pag natapos natin ang series, focus tayo sa anatomy ng church. Ibig sabihin, yung mga bagay, mga kapatid, na dapat ginagawa natin. So, magkukuta ko, mga kapatid, ng ilang mga quotation dito. Nang sa ganun, mga kapatid, makita ninyo, sabi ko na yung mga background, mga kapatid. So, dito sa message ng Revelation chapter 5, part 2, yan yung title ng message, mga kapatid. Sabi din, and after she got there, the next thing she had to do was to serve in the field of Boaz, out there barefooted, gleaning behind the reapers, serving. And then after she found grace in Boaz's sight. So sabi doon, una, decision. Pangalawa, sabi doon, pagkatapos nung makarating siya doon, kasi nag-decide siya, nakapunta siya ng Bethlehem, ang kasunod na bagay na kinailangan niyang gawin ay maglingkod sa bukirin ni Boaz. So kailangan, mga kapatid, hindi lang tayo basta nag-decide na sabihin natin, tatanggapin natin ang ating Panginoon. Kailangan pagtanggap natin sa ating Panginoon, maglingkod tayo dun sa bukirin ng ating Panginoon sa Kristo. Diba, sabi doon ay, sa bukirin ni Boaz, sa dako roon na walang panyapak. Sipin mo, mga kapatid, diba, ang picture pag wala kang panyapak, sa time ni Moses yan. No makita niya yung burning bush, mga kapatid, sabi nung tinig, Moses, hubarin mo yung panyapak mo. Dahil yung tatapakan mong lupa ay banal. Pero ibig sabihin lang din dito, mga kapatid, ganun hinambol, mga kapatid, ito pong si Ruth. Kasi alam niyo, mga kapatid, sino si Ruth? Si Ruth, mga kapatid, ay anak po ni King Eglon. Sino po si King Eglon, pastor? Si King Eglon ay king po ng Moab. So ibig ko sabihin, prinsesa to. Pero nung nilagay siya, mga kapatid, doon po sa land ng Bethlehem, mga kapatid, naging iba siya. Nakibagay siya, mga kapatid, doon po sa kung ano marahil, mga kapatid, yung pong culture doon. Ibig sabihin, pag tayo tinawag ng ating Panginoon, naglingkod tayo, gagawin natin kung ano rin yung pamamaraan, mga kapatid, doon po sa lugar na yun. Kaya nga sabi ko, alam mo, walang Kristiyanong Marte. Diba? Prinsesa to eh. Tapos dinala doon, mga kapatid, wala pong panyapak, mga kapatid, namumulot sa likuran ng mga manggagapas, naglilingkod. Pastor, ano yung mga manggagapas? Alam mo yung manggagapas, mga kapatid, fivefold ministry yan. Ayoko magpauna, pero gusto ko nang sabihin. Yung mga naggagapas, mga kapatid, ng mga trigo, mga kapatid, ng barley, tsaka wheat, mga kapatid, fivefold ministry yan. Kaya nga, mga kapatid, nung namumulot siya, mga kapatid, ano yung pinupulot niya, pastor? Yung mga salita ng ating Panginoon. Diba ang sabi sa scripture, ang tao ay hindi lamang mabuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kasi yung mga barley, mga kapatid, didikdikin nila yan, gigilingin nila yan, mga kapatid,
gagawin nila yung 4 na proseso ng harvesting, 'di ba? Yung reaping, sowing, winnowing, didikdikin, threshing, tapos magiging harina para maging tinapay. Pagkain nila, mga kapatid. So, ang sabi dun, mga kapatid, di ba, binasa natin yung scripture kanina, sinasabi niya, sino yung babaeng yan? Namumulot siya. Di ba, sabi sa scripture, pag kami mga nalalaglag, wag na ninyong pupulutin, kasi meron akong paglalagyan yan, sabi ng ating Panginoon. Pero kung babasahin mo, itutuloy mo, mga kapatid, yung scripture, at nang siya'y tumindig, dun sa 15 mga kapatid, at nang siya'y tumindig upang mamulot, ay inutos ni Boaz sa kanyang mga bataan na sinasabi, pamulutin niyo siya hanggang sa gitna ng mga bigkis. Huwag niyo siyang hihiyain. Diba? Kasi syempre namumulot Diba? Minsan pag kami pulubi, minsan hinihiya Diba? 16. At ihugot din ninyo siya ng ilan sa mga bigkis at iwanan niyo at pamulutin niyo siya at huwag niyo siyang hiyain. Nang sabi doon sa 16 sa English, and let fall also some of the handfuls of purpose for her. Ibig sabihin, sabi niya ay, pag may nalalaglag, sadyain niyo, maglaglag pa kayo ng marami. Kaya ang layunin ng fivefold ministry, mga kapatid, habang sila'y gumagapas dito sa mensaheng ito, maghukay, mga kapatid, maglaglag pa sila ng handful, mga kapatid, dahil may pangangailangan ng nobya. At utos yun ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba sabi ng mensahe ay she will do greater works. Ibig sabihin ba nun, pastor, masigit tayo sa ating Panginoon? Yung mga miracles, ang sabi doon, hindi sa quality, but quantity, mga kapatid. Ibig sabihin yan, mga kapatid, meron tayong gagawin sa ating Panginoon. Hindi man kapareho, mga kapatid, pero meron tayong bahagi na dapat gampanan. At unang-una, mga kapatid, sabihin natin, pastor, magagawa ba natin yung nagawa ng 7th messenger na magpapagaling tayo at lahat? Yes, marahil pwede natin gawin. Pero yung greater works, so sinasabi, mga kapatid, ay nandun sa bahagi ng revealing of the word. Na hindi lamang ito basta, alam mo, mga kapatid, ang isang ministro, isang pastor, ay basta lamang magkukot, babasa, magkukot, magbabasa. Kailangan mong i-unfold ito. Kailangan mong bigyan sila ng handful, mga kapatid, nang sa ganun mag-mature sila sa ating Panginoon. Kasi hanggat hindi natin fully na-explain, mga kapatid, yung kabuang mensahe, mga kapatid, hindi rin talaga magmamature ang bride. Kaya sabi, naririto tayo, mga kapatid, dun po sa ikatlong hatak. Ano yung ikatlong hatak, pastor? Unang hatak, healing. Kasi kailangan kunin yung attention. Pangalawa is prophesying or discernment, mga kapatid, para mas lalong itaas yung kanilang pananampalataya. Ikatlong hatak, mga kapatid, buksan ang salita ng ating Panginoon at sila, mga kapatid, ay ilagay dun sa foundation na yun. Upang para saan? Makilala nilang ating Panginoon Jesucristo ng higit. Kasi yung third pool, mga kapatid, nahati sa 3. Diba? Sabi doon, ang third pool nahati pa rin sa 3. Preaching to the lost, speak into existence, at pinakadakila sa lahat is revealing the word. Kaya minsan, mga kapatid, makita ka talaga ng genuine gift, mga kapatid, na kayang i-explain, mga kapatid, ipangaral ang salita ng ating Panginoon at ipaliwanag ang mensahe ito na malinaw. Nasasabihin mo, ay, yung pala yung ibig sabihin nun. Hindi ko alam yan dati, yan pala yung ibig sabihin. Kaya nga, ang reapers, mga kapatid, kailangan magtrabaho din double time. Kasi nasa panahon tayo, mga kapatid, ng harvest. Nang lahat, mga kapatid, kailangan mahinog na sa ating Panginoon. Kasi kaya hindi pa bumababa ang ating Panginoon kasi nakita niya hindi pa hinog Kaya nga mababasa niyo sa scripture, sabi niya, di ba nung minsan, kasama niya 70 disciples, siya yung 12 disciples, sabi niya, alam mo, hinog na yung the harvest is ripe, but the laborers are few. Konti lang yung manggagawa. Pero mga kapatid, ang Panginoon sabi niya, alam mo, manalangin kayo doon sa Lord of Harvest na magpadala siya ng mga manggagapas. Yun po yung fivefold ministry. Kaya sabi doon, maglaglag pa kayo. Kaya mga kapatid, yung pastor, kailangan din talaga, mga kapatid, na alam mo yun, magdoble ng kahit kaya yung frustration, mga kapatid. Sa totoo lang, nadami kong gustong gawin, gustong basahin at lahat, mga kapatid, nang sa ganun, maipaliwanag ng mas malinaw, mga kapatid, yung pong mensahe. Diba? Hindi naman ito basta lamang, mga kapatid, na sabihin mo,
quote ng prophet, hindi nga nila naunawaan eh. Hindi pwedeng quote lang tayo ng quote. Mga kapatid, kailangan nire-reveal natin kung anong ibig sabihin nito. Dahil doon sa pag-unfold, mga kapatid, doon, mga kapatid, nabubuksan ng mga mananampalataya at mas lalo nilang iniibig ang ating Panginoon. Kaya nga sabi sa scripture, maglaglag pa kayo ng handful. Sabi niya, sadyain yung maglaglag. Ibig sabihin, trabaho ng reapers yun, mga kapatid. Na pag may nabasa, tagpas, i-dovetail, di ba? Ipagsamahin yung quote at mabuo yung isang mensahe, mga kapatid. Kasi only, mga kapatid, a true gift, mga kapatid, ang kayang gumawa niyan. At ang Panginoon ang nagkakaloob niyan sa tao. Hindi rin ang tao magkiklaim niyan. Kundi ang mismong gift na nandun sa tao magpapatotoo at ang Diyos ang magbibindi ka, mga kapatid. Dahil dito, mga kapatid, ay nais natin higit na makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang yung parang nalaman natin, may messenger, mayroong mensahe, tapos na. Kaya maraming mga humihinto. Kasi hanggang doon lang sila, mga kapatid, sa bahaging yun. Hallelujah. Kaya sabi doon, mga kapatid, kailangan niyang pumunta doon sa bukirin, maglingkod. Pag tinuloy niyo pa yan, mga kapatid, paragraph 112, ngayon, ang kasunod na bagay na kailangan niyang gawin ay kinakailangan niyang magtrabaho. Diba sabi doon ay sa English, she had to work. Noong nag-decide siya, mga kapatid, na pupunta siya sa Bethlehem, kailangan masumpungan siya ng ating Panginoon, naglilingkod, nagtatrabaho, mga kapatid. Nang sabi ay, naging legalista siya, gumawa siya ng larawan dyan, mga kapatid, kasi alam na natin, yung pong pagde-decide ni Ruth, mga kapatid, decision ay pananampalataya. Ibig sabihin, justification. Kaya nung napunta na siya sa Bethlehem, mga kapatid, at magsimula na siyang magtrabaho, mga kapatid, yung pagtatrabaho niya ay para isustain yung kanyang buhay at makahanap siya o lugurin niya, mga kapatid, yung pong may-ari ng lupa na kanyang pinamumulutan. Diba, ganyan rin tayo? Nagkaroon tayo ng pananampalataya at naniniwala tayo sa sanctification, kabanalan, mga kapatid, na ito'y hindi natin ginagawa na tayo'y legalista. Ano ba ibig mong sabihin doon, Pastor? Sa time, mga kapatid, ni John Wesley, merong mga tumanggap ng message ng sanctification na ginawa nila yan na dahil required lang. Hindi pwedeng naglilingkod ka dahil required lang. Yes. Hindi ka naglilingkod dahil lang, sinabi ni Pastor, dahil sabi ng message kasi, bawal daw ito eh. Alam mo, mga kapatid, pagka ang isip mo pa rin bawal, mali yung pangunawa mo. Kasi unang-una, wala namang bawal sa mensahe. Meron dito, mga kapatid, yung hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Kasi pag bawal, ibig sabihin, merong pwede, tsaka bawal. Ibig sabihin, para kang nasa lupa rin. Ibig sabihin, ginagawa mo yung sa sarili mong lakas. Kaya sabi dun, mga kapatid, nandun sila sa bahagi ng pagiging legalista. Diba sabi ko nga, pag ikaw naglingkod sa ating Panginoon, paano mo malalaman na merong buhay dyan? Na meron kang tinanggap sa ating Panginoon. Alam mo, nung una, magiging matigas ka eh. Sabi mo, bawal to eh, hindi pwede to eh, hindi pwede mag-makeup, hindi pwede ganito, huwag ka hihinga. Di ba ganyan tayo nagpasimula? Pero nung habang binubuksan ng salita ng ating Panginoon, yung ministro yung naglalaglag ng mga butil at bigkis, di ba't naunawaan natin, sa biyaya pala ng Panginoon. Na dapat natin to ginagawa because, sabi nga, what is, ano ba yung ginagawa natin? Grace is what God did for you. Works is what we do for God. We don't do the works para maligtas, but we do the works in appreciation dun sa grace na binigay sa atin. Amen. So doon pa lang, hindi tayo legalista. Na ginagawa natin, naglilingkod tayo, nagsusuot tayo ng maayos, namumuhay tayo ng tama, hindi dahil bawal kasi sa church. Dapat reveal sa iyo, mga kapatid, may kagalakan sa puso mo, willing ka na naglilingkod, ito kasi yung narapat sabi ng Panginoon. Kaya sabi doon na naging legalista siya, kailangan niyang isagawa, sabi niya, ang kanyang kaligtasan na may takot at may panginginig. Gaya ninyo. Di ba ganyan din naman tayo nung una? With fear and trembling, sabi ng scripture, work out your own salvation with fear and trembling. Kaya nung una, baka nandiyan si pastor, makita ko ni pastor. Diba? Makita ko ni sister. May takot. Bakit? Legalista eh. Hindi willing sa puso mo yung ginagawa mo. Hindi reveal sa'yo na yung ginagawa mo ay para lugurin si Boaz. Kasi nung nandun siya namumulot, mga kapatid, ang gusto niya, makasumpong siya ng favor kay Boaz, dun sa may-ari ng lupa.
habang namumulot siya. Kaya yung pagpulot, nakayuko eh. Ibig sabihin, in humility, in submission. Di ba tinuro ko dito yung submission? Hindi yan pagsunod na dahil kaya mong sundin. Minsan, ang totoong submission, mga kapatid, yung parang kahit hirap ka. Parang meron kang rights na hindi gawin, pero dahil mahal mo yung tao, gagawin mo. Amen. Na parang sabi niya, pagplantsa mo ako, hindi ka marunong magplantsa. Sisikapin mo, mga kapatid, na matutong magplantsa kasi gusto mo siyang lugurin. Hindi dahil gusto niya o baka magalit siya. Nakuha ang ibig ko sabihin? Yes. Na ginagawa natin kasi mahal mo siya eh. Kumbaga para sa babae at sa lalaki. Diba? Sabi nung lalaki, o sige, pagplantsa mo, hindi mo 40 yun eh. Diba? Nasabihin sa'yo, magugas ka ng pinggan, paborito mo pala pagugas ng pinggan. Hindi submission yun. Kasi makakasunod ka kagad kasi gusto mo naman eh. Paano yung mga bagay na hindi mo kaya o marahil bagay na against dun sa kagustuhan mo? Dun masusubok, mga kapatid, yung submission mo sa ating Panginoon. Hindi napipilitan, kundi dahil mahal mo siya. Kaya mong isubmit. Kaya mong ipaubaya, mga kapatid. Sabi dun ay, nagtungo siya roon sa bukid at nagtalukbong siya ng damit sa kanya at pumunta sa bukid at naghimalay sa likuran ng mga kadalagahan para makapulot ng pagkain na sasapat sa araw na yun. Tama ba? Ano yung ginagawa niya? Sinisikap niyang makasumpong ng kaluguran kay Boaz. So naglilingkod tayo, hindi dahil gusto nating maligtas, pero ang gusto natin, lugurin si Boaz. Lugurin ng ating Panginoon. Kasi pagka ang gusto mo, kasi kaya mo gusto mo maligtas, mga kapatid, hindi tama yung pag-iisip mo. Legalista ka noon. Diba? Kaya sabi doon, kaya nagtrabaho siya ng husdo sa yugto na yun, na legalismo. Pero habang tumatagal, ginagawa mo na yan out of love. Sa puso mo na, hindi lang basta dahil kailangan, dahil bawal. Hindi mo gagawin yung mga hindi narapat kasi bawal daw eh. Hindi, dapat reveal sa'yo. Hindi kasi narapat sa Panginoon to. Hindi ko dapat gawin to kasi hindi narapat sa Panginoon. Dapat yan ang tanong. Di ba pag tinanong kayo, so ba't kayo magmamahabang damit? Ba't kayo mahabang buhok? Bawal kasi sa church eh. Anong bawal? Sabihin mo, sinabi po kasi ng scripture. At hindi po narapat yung ganito. Kasi pag sinabi mong bawal, mga kapatid, legalista ka nun, mga kapatid. Kaya sabi nga, yan mismo ang ginawa ng iglesia. Naniniwala rito ang mga Lutheran at pumasok sa lupain, pero itinuro ng Metodista ang pagpapaging banal na ang legalistang tayo nito. So yung tayo, mga kapatid, ni Luther by faith. Nung dumating, mga kapatid, ang message ng Metodista under John Wesley, mga kapatid, sinisikap nila ang sanctification ng kabanalan sa sarili nilang kakayahan. Ibig sabihin, mga kapatid, wala talaga silang natanggap. Alam mo bakit sanctified ka? Kasi meron ka natanggap na sanctified life sa ating Panginoon. Kasi kung merong life dyan, mga kapatid, kusang mag-flow yan, mga kapatid, kung ano yung nandun sa loob. Kaya hindi nagpo-flow sa labas, mga kapatid, kasi marahil hindi mo pa lubos na natanggap yung dugo ng ating Panginoon. Kasi nandoon ang buhay. At sasabihin mo, kinakailangan yung gumawa ng isang bagay, kinakailangan ko itong ihinto, kinakailangan kong pahabain ng buhok ko, sabi ng mga kababaihan daw noon. Hayan nga, hindi nila yan ginagawa, pero kanilang ginagawa ito noon, na pinahaba ang kanilang buhok, kinakailangan nila noon na ihinto ang paglalagay ng mga kolorete sa kanilang muka. Hindi nila sinusuot noon ang kanilang mga palda na mali o maiksi, gaya ng mga ginagawa, gaya nga sila na gumagawa. May bagay nga sila na ginagawa. O, di ba? Hindi pwedeng nagdesisyon ka, tinanggap mo ating Panginoon, tapos hindi ka masumpungan na naglilingkod o gumagawa. Kailangan gumagawa ka, mga kapatid. Sa estado ng pag-aaring ganap at sa estado ng pagpapaging banal. Diba? Kaya yung sanctification, hindi yun sanctified na akong pastor kasi nakasunod ako, mababuko, mabapalda ko. Pero kung ginagawa mo yan, tapos meron kang resenting spirit, ibig sabihin, hindi ka masaya sa ginagawa mo, nasa legalism ka pa rin. Pero kung ginagawa mo yan, kasi masaya ang puso mo. Dahil yan ay para sa ating Panginoon. Nakalulugod sa ating Panginoon. Nakaalpas ka na dyan, mga kapatid. Meron ng buhay na nandiyan dyan. Kaya sabi niya, Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verse 12 hanggang 15. Sabi dito, kaya nga, mga minamahal, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala,
ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Diba? Sabi doon ay, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, gaya ng inyong laging pagsunod, not in my presence only, hindi lang dahil nandyan ako, but now much more in my absence. Sabi niya, yung pagsunod nyo, hindi lang dahil nandyan ako, lalo pa pag wala ako. Sana lubusin ninyo ang inyong pagsunod sa salita ng Panginoon at kailangan nyong i-work out ang inyong kaligtasan with fear and trembling. Sabi doon, merong pagkatakot at panginig. Diba? Parang hirap naman ng pastor. Kailangan pala talaga magsikap kami. Tsunary scripture, yung tuloy, 13. Ano sabi? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa mga pagnanasa sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. So meron tayong ginagawa mga kapatid, binigyan ka rin ng capacity ng ating Panginoon na magawa mo yan. Na unang-una, sabi mo, alam mo, dinisire ko talaga maging holy. Alam mo, kung hindi ka binigyan ng desire ng ating Panginoon, kasi ang desire nanggagaling sa Diyos. Diba? Kaya sabi niya, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ang Diyos talaga ang gumagawa, mga kapatid, sa atin. Amen. Ang una mo lang gawin, mag-decide ka, maglingkod ka, tanggapin mo ang ating Panginoon, siyang gagawa. Di ba naalala ninyo, ang salita ng Diyos mismo na tinanggap ninyo, ang siyang gagawa ng mga bagay para sa inyo. Ang kailangan nyo lang gawin ay sumampalataya sa ating Panginoon. 14, ano yung paalala ni Pablo? Sabi niya, pag maglilingkod daw kayo, sabi dito, gawin nyo ang lahat ng mga bagay nang walang bulong-bulong at pagtalo-talo. Yes. Ibig sabihin, hindi ka talaga legalista. Sabi mo, sabi kasi ni pastor, kailangan mahaba. Kaya, kailangan mahaba. Sabi ni pastor. Dapat, pag gumagawa ka sa ating Panginoon, naglilingkod ka sa ating Panginoon without murmuring and disputings. Walang pagtalo-talo. Bakit daw? Tuloy natin sa kasunod na verse. Sabi niya, bakit wala dapat pagtalo-talo at pagbulong-bulungan? Para daw upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayo, tulad sa isang ilaw sa sanlibutan. Nasabi doon ay, huwag kayong magkaroon ng pagtalo-talo at pagbulong-bulungan, dahil ang sabi doon ay, nang sa ganun ay maging, sabi dito ay, be blameless and harmless. Yung harmless, mga kapatid, sa ibang translation, sincere. Sabi doon ay maging wala kayong kapintasan at maging sincere kayo ng mga anak ng Diyos na walang rebuke. Ano yung walang rebuke? Walang kapintasan. Diba? Kasi kung nagmumurmur ka, diba? Nandiyan ka sa church, nagmumurmur ka naman. Wala rin yun. Hindi counted. Kumbaga, parang nasa basketball. Hindi na-shoot eh. Kasi mali yung puso mo, mali yung attitude mo, mali yung puso mo, mga kapatid. Diba? Kahit sabi mo, mahaba pa buhok mo, mahaba pa palda mo. Mga kapatid, wala kang colorated flat, pero ang asim ng mukha mo, ang lungkot mo, parang hindi ka masaya sa ginagawa, parang hindi ka masaya sa ating Panginoon. Hindi counted yung paglilingkod mo. So, sayang lang, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga pa, tuloy-tuloy natin, Kingsman Redeemer ulit. Sabi nga ngayon, si Ruth ay naglilingkod ayon sa kanyang desisyon. So, siyempre, pag nag-decide ka, imposibleng wala kang vow. Pag nag-decide ka, mga kapatid, ibig sabihin may vow ka. Di ba parang ganito? Punta ka ba bukas? Oo, pupunta ako, pangako. O di ba may vow ka? Pag tinanggap mo ating Panginoon, decision ka, mga kapatid, ibig sabihin, naglilingkod ka ng ayon doon sa ipinasya mo. So meron tayong marahil, sabi mo, Lord, maglilingkod ako sa iyo, papangako ko ito. Pagka meron tayong ganung bagay, dapat tuparin natin sa ating Panginoon. Kasi minsan, mga kapatid, kaya ang blessing nakakat off kasi nakakalimutan natin kung ano yung pinangako natin sa ating Panginoon. Panoorin niyo sandali. Sabi niya, siya'y pumunta sa bukid upang mag-ani ng mga nalalaglag na butil. Ngayon, sinabihan siya ng kanyang ina, si Naomi, kung saan ang lumang tipan ay nagsasabi sa bagong tipan. Sabi niya, yung picture ng pagtuturo ni Naomi kay Ruth ay para bang pagtuturo ng Old Testament dun sa New Testament. Alam ninyo, sinabi niya sa kanyang ina, mayroon tayong kamag-anak at ang pangalan niya ay Boaz. Siya ay isang mayamang tao. Siya ay may isang malapit na kamag-anak. Pumunta ka sa kanyang bukid at marahil huwag kang pumunta sa ibang bukid.
pumunta ka sa kanyang bukid. So parang nagtuturo. Kaya nga sabi ko dito mga kapatid, diba, alam ko napansin ngayon mga kapatid, na yung preaching dito ay halos parang teaching type. Pumihit mga kapatid. Kasi kung walang teaching mga kapatid, hindi rin kayo fully magkakaroon ng matibay na foundation sa ating Panginoon. Diba? Anhin mo yung parang fiery na preaching tas walang laman. Hindi pwedeng ganun mga kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyo, pagtiisan nyo ako pagka nagtiteaching ako mga kapatid. Kasi ang teaching ang magpiplace sa inyo mga kapatid upang magkaroon kayo ng tamang pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Kaya sabi doon ay, ano daw yung bukid? Diba laging binabanggit yung land? Sabi niya, pag tinuloy mo pa, sabi niya, kung paanong sinasabi sa atin ng Banal na Espiritu Santo na huwag tayong umasa sa isang aklat ng simbahan, isang katesismo, kundi pumunta sa bukid ng Diyos. Ano daw yung bukid ng Diyos? Ang bukid ng Diyos, ang lumang tipan, ang Biblia. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon. Ang lumang tipan, ang Biblia. Huwag yung sabihin, sasabihin natin ito, diba? Sabihin natin, meron tayong ganitong panalangin, magkakaroon tayo ng ganito. Kasi may sinusunod ka lang eh. Sabi dito, manatili sa bukid, pumunta ka sa loob nito, sapagkat siya ang malapit na kamag-anak. Ano yung malapit na kamag-anak din? Bukod sa sinasabi na si Boaz, ang pinakamalapit na kamag-anak mga kapatid nila Naomi, ang New Testament, mga kapatid, ang pinakamalapit niya na kamag-anak ay yung Old Testament. So, ang tanging bagay para makita mo at maintindihan mo yung New Testament, kailangan mong bumalik dun sa Old Testament. Kaya nga hindi tayo mga duling na Kristiyano. Nasabihin natin, magkaiba yung Old tsaka yung New. Ang Old, mga kapatid, ay anino tipo ng mga bagay na parating doon sa New Testament. So, ang pinakamalapit na kamag-anak ng New, kung meron kang hindi maintindihan sa New, kailangan mong bumalik sa Old. Mga kapatid. Kaya nga, laging magkasama yan eh. Diba? Amen. Amen. Sabi doon, ang salita ng Diyos, ang lumang tipan. Kasi yun naman talagang una mga kapatid. Ang malapit na kamag-anak ng bagong tipan. O may quote mga kapatid. Ang salita ng Diyos, ang lumang tipan, ay ang malapit na kamag-anak ng bagong tipan. At ang lumang iglesia ay ang ina ng bagong iglesia. Ibig sabihin, yung Naomi ay tipo ng unang church. Yung unang lumabas mga kapatid sa Egypt. At yung bagong church mga kapatid sa New Testament ay tipo ni Ruth, mga kapatid. Sabi niya, lumang iglesia, bagong iglesia, tingnan ang Kristiyano, isang mananampalataya. Kaya ang bilin, huwag kang pumunta sa ibang bukid, manatili ka sa kanyang bukid, at marahil balang araw makakahanap ka ng biyaya sa kanya. Pinapastay siya mga kapatid, dun po sa lupa ni Boaz. Para bang ganito, manatili ka sa salita ng ating Panginoon. Kapag nanatili ka sa salita ng ating Panginoon, balang araw, ikaw na nag-iisip na hindi nakasumpong ng biyaya sa ating Panginoon, ay makakahanap ka ng biyaya sa Kanya. Amen. Diba sabi naman ng Scripture, if you abide in me, and my words abide in you, ask what you will, it shall be done unto you. Amen. Diba? Kung kayo'y mananatili sa akin at aking mga salita'y manatili sa inyo, ano man ang inyong hingin ay ibibigay sa inyo. Kaya minsan hindi binibigay kasi marahil baka mamaya wala tayo sa ating Panginoon at wala ang salita ng Panginoon sa atin. Kailangan mo bumalik mga kapatid dun po sa lupain na yun. Ang lupain na yun ay ang salita ng ating Panginoon. Yun ang pinakamalapit na kamag-anak nang sa ganun ma-fulfill yung katubusan sa atin. Kaya sabi doon mga kapatid, isang araw, habang siya'y nasa bukid, ang mayamang binata sa pangalan ni Boaz, isang pinuno, isang mayamang lalaki, ay dumating at nakita siya. At nang makita niya siya, ay umibig sa kanya. Isipin mo, nakita lang, mga kapatid. Naisip niya na siya ay isang kahangahangang babae, virtuous woman. Amen. Kasi yung kwento pa lang naging sapat na kay Boaz, mga kapatid, kasi, I know thy works. Alam ng Panginoon. Tapos sabi doon, nagustuhan niya ang kanyang pagkatao. Sa English, mga kapatid, maganda yung pagkakasabi, mga kapatid. Sabi doon, and one day, when she was out of the field, this rich young man, and the name Boaz, a ruler, a wealthy man, came by and saw her, and when she saw her, he fell in love with her. And he thought she was a wonderful woman. And he liked her character. Sabi nga, the beauty of the church is the character of the people. Na kahit gaano kagandang iglesia, mga kapatid,
kung yung karakter ng mga tao doon na hindi Christ-like, mga kapatid, hindi paparon ng ating Panginoon. Hindi virtuous yan, mga kapatid. Kaya hindi nga mahalaga eh, kahit loob lang tayo ng tahanan eh. Kasi ang totoong church, tayo. Body of believers, mga kapatid. Kaya nga, kahit dito, kung ito lang talaga binigyan ng Panginoon sa atin, wala tayong magagawa. Kailangan natin mag-taste dun sa lupa kung saan tayo namumulot, mga kapatid. Pero ang mahalaga, naglalaglag ang Diyos, mga kapatid, ng handful. Yun ang pinakamahalaga, yung salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Yan sabi doon, mga kapatid, nagustuhan yung karakter niya, mga kapatid. Kaya sabi niya, alam ko ikaw ay isang mabuting babae, ginawa niya ang kanyang desisyon, malinaw at tiyak, at bumalik siya agad at tinupad niya ang kanyang sinabi. So kung ano yung binaw niya, mga kapatid, ano ba yung binaw ni Ruth? Nung nag-decide siya, pastor, di ba sabi niya, kung saan ka pupunta, doon ako. Kung sino magiging tao mo, people doon, magiging tao ko din. Kung sino ang Diyos mo, magiging Diyos ko din. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang tinutuon niya kung ano yung pinangako niya alongside with your decision, mga kapatid. Kaya ganun din sa atin. Kung talagang nag-decide tayo, mga kapatid, to follow this scripture, the Bible, and this message, mga kapatid, kailangan, mga kapatid, ganapin natin kung anong sinabi nito. Diba? Hindi pwedeng message believer tayo tapos hindi tayo naniniwala sa message. Diba? Kapag tayo hindi naniniwala sa message, kahit pa sabihin mong mababook mo, mabapalda mo at lahat, mga kapatid, hindi ka pa rin believer. Kasi hindi ka sumusunod ng ayon sa kung ano yung inilatag ng Panginoon dun sa scripture. Kasi ano bang laman ng mensahe? Alam mo, wag niyong isipin, mga kapatid, na meron tayong bagong Biblia. Dahil ang laman ng mensahe, si Kristo lang din eh. Yung salita, mga kapatid, ito'y in-unfold lang sa atin. Pinakita, ipinakilala. Nang sabi nga, mga kapatid, merong mga pangangaral, mga kapatid, sa seventh messenger, mga kapatid, na hindi niya tuwirang sinasabi, pero ba't nauunawaan mo? Kasi meron kang pag-ibig dun sa sumulat, mga kapatid, ng Biblia. Parang ganito yan eh, may love letter. Diba? Pabasa mo yan sa ibang tao, hindi nila maintindihan yung love language ninyo eh. Pero pag ikaw nagbabasa, mga kapatid, kinikilig-kilig ka pa. Kasi ikaw lang yung may tamang connection dun sa tao. Ikaw lang ang tamang tao, mga kapatid, na nakuunawa ng mga nilalaman ng liham. Kaya nga mapalad, mga kapatid. Di ba ang sabi na yung nakakaunawa, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon. Sila lang din, mga kapatid, yung may babalik sa ating Panginoon. Sabi niya, sa message, mga kapatid, ng Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, if you want to serve God, serve His people. That's how we serve. Diba? Minsan sabi natin, gusto ko maglingkod, pastor eh, kasi di naman ako musician, di naman ako ganito, hindi. Sabi doon, if you want to serve God, serve His people. That's how we serve one another. As we serve one another, we love God. Diba? Hindi pwede, mga kapatid, Lord, Lord, Lord ka, tapos yung pakikitungo mo, mga kapatid, sa mananampalataya na kasama mo, hindi maganda. Kasi sabi doon, kung gusto mo talaga maglingkod sa Panginoon, maglingkod kayo doon sa tao niya. Sa lingkod din niya. Kaya nga meron tayong foot washing eh. Diba? Kasi yung foot washing, ipinagpapakumbaba tayo niyan, mga kapatid, na ikaw mismo, ilagay mo ang sarili mo sa pinakamababang kalagayan, mga kapatid, at maglingkod ka. Diba? Pagawain mo yan, mga kapatid, doon sa merong mga pinag-aralan. Hindi nila magagawa yan. Maghugas ng paa. Sabi ko nga dito, kahit luya yung paa mo eh, kahit marumi paa mo eh. Hindi mahalaga sa foot washing yan, mahalaga malinis yung puso mo. Diba? Yun ang nire-require doon, malinis puso mo eh. Diba? Pastor, nahiya ako sa paa ko eh. Ako, nahiya rin ako sa paa ko, pero mga kapatid, kung tayo humingi ng tawad sa ating Panginoon, malinis ang puso mo, karapat dapat ka, mga kapatid, sa feet washing. Kasi una-una, kaya ka nag-feet washing, hindi para hugasan yung paa, para mahugasan yung paa mo, kundi para maghugas ng paa ng iba. Mahugasan mo yung paa. Eh, sabi nga eh, nag-usap-usap nga kami ng mga pastor eh. Sabi mo, dapat talaga, sa feet washing, dapat, yung inugasan mo ng paa, yung madalas mo nakakatalo. Yung madalas mo nakakaaway. Yung meron kang marahil siguro naging hinanakit sa kanya. Para mag-heal yun. Para ikaw, ipakumbaba mo sarili mo. Huhugasan mo paa niya, wala kang magagawa, sinabi ni pastor. Kailangan mo hugasan. Diba? Kaya minsan, habang hinugasan mo yung paa, diba? Naluluha ka kasi naisip mo,
ginawa ko hindi maganda dito dati, pero kailangan hugasan yung paa niya kasi talagang karapat dapat siyang mahugasan ng paa. Kailangan ko ipakumbaba ang sarili ko. Diba? Kasi lahat yan, symbol, pero may tinuturo sa atin. Kaya mga kapatid, kung may tinuturo ako dito, na sabihin nyo, parang hindi ko lubos mo naman yung tinuturo ni pastor kung bakit, anong purpose nun? Ganapin nyo lang mga kapatid. Kasi yan, maglalagay sa inyo mga kapatid dun sa mga spiritual na bagay. Ba? Pastor, ba't kaya ganito? Ba't ganito? Mga kapatid, maglingkod ka sa kapatiran, maglingkod ka mga kapatid sa lingkod ng Diyos. Sabi doon, yun ang tanging paraan para masabi mo naglilingkod ka mga kapatid. Sabi niya pa dito, serve God the rest of your days. Sa message ng Children of Israel, paragraph 11. The Children of Israel, message po, 1947. Sabi dito, now friends, there's only one way in the world that you can be healed. Kahit nga healing, tinouch niya eh. Sabi niya, meron lang isang daan lang para ikaw ay gumaling. And that's only faith in God. Yun ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya mo sa ating Panginoon. And no matter how much that God will permit me, my own faith, to take that spirit from you, unless you go forth and believe God, and serve God, and trust God, tinan niyo mahigit mga kapatid, it will come right back to you again. Sabi niya, ang tanging paraan para gumaling ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit gaano pa yung pananampalatayang ibinigay sa akin para pahintulutan ako ang aking pananampalataya na alisin yung spiritong yan na gumagapos sa iyo, pero hindi ka naman naniniwala at hindi ka naglilingkod at hindi ka nagtitiwala, babalik lang sa iyo yan. Kaya nga mga kapatid, sabi dito, did not Jesus say, go and sin no more, or worse thing than this will come on you? Sino yan mga kapatid? Yung pong babaeng nasumpungan sa adultery. Diba? Tapos babatuhin na nung mga rabay, nung mga Sadducee. Tapos ang Panginoon ay sumulat dun. Sabi nga, hindi nga nila alam kung ano yung sinulat doon eh. Hanggang ngayon eh. Pero marahil sinulat ng ating Panginoon doon kung ano rin yung sinabi niya. Kasi sabi niya, kung sino man sa inyo, yung mga hindi nagkasala kailanman, siya ang unang bumato. Kaya sabi doon, simula doon sa pinakamatanda hanggang pinakamabata, binaba yung bato. Kaya yung babae nandoon, sabi ng Panginoon, binura niya. Pagkabura mga kapatid, kasi yun yung kasalanan niya siguro eh. Sinulat ng Panginoon eh, adultery. Sabi niya, kung sino man ang hindi nagkasala sa inyo, siya ang unang bumato. Eh walang bumato kasi nga may kasalanan din sila. Diba? Kasi yearly, naghahain sila mga kapatid, diba yung atonement? Kaya nung pagkaalis, binura ng ating Panginoon, sabi ng Panginoon din sa babae, asan na yung mga umuusig sa iyo? Sabi ng babae, wala na po, Panginoon. Sabi niya, sige na. Sabi niya, go and sin no more. Diba? Pinatawad siya, pero ang sabi, go and sin no more. Huwag ka na magkasala. Eh, paano yung pastor? Diba, syempre may kahinaan ng tao. Ibig sabihin, go and sin no more, or worst thing will come upon you. Sabi dun, huwag ka na magkasala kasi pag nangyari pa ulit yan, mas magiging worse ka kaysa dun sa una mong kalagayan. Ang sabi nung scripture, go and sin no more. What is sin? Unbelief. Huwag ka nang magkaroon ng di pagsampalataya sa puso. Kasi una-una, kaya mo nagawa yan kasi dahil sa hindi pagsampalataya. Kasi kung nananampalataya ka, hindi mo gagawin yan. Pero kung sasampalataya ka, sa panahon na binura ng ating Panginoon, yung pagkakamali mo mga kapatid, go and sin no more. Amen. Don't disbelieve. Kasi sabi doon, don't never come into prayer line unless you are expecting to serve God. Kaya lagi ko rin sinasabi yan eh, di ba mga kapatid? Pagka pipila ka sa prayer line, tapos ang purpose mo, hindi ka naman talaga maglilingkod sa ating Panginoon, gusto mo lang gumaling, sabi doon, kailangan mo establish yung dalawang bagay. Yung objective tsaka yung motive mo. Amen. Bakit mo gustong gumaling? Sabi doon, sabi doon, unless you're expecting to serve God the rest of your days. Maliban na ina-expect mo, na sabihin mo, yung bargain mo sa ating Panginoon, Panginoon, maglilingkod ako sa buong tanan ng buhay ko, basta pagalingin mo ako. Kaya sabi niya, that's right. Don't never live a sinful life because you'll be way worse. God has promised that you will be worse off than you was in the first time.
Don't never, especially this afternoon, to you that shall come into miracle line, don't you dare to come, lest you promise God with all your heart that you mean it, that you will serve Him the rest of your days. So kung ang Panginoon may ginawa sa atin, mga kapatid, na isang bagay, dapat mas lalo, mga kapatid, makita tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Kasi walang anumang bagay na gagawin ng ating Panginoon sa atin. Kasi appreciation natin yun eh. Diba? Yung bagay na ginawa ng Panginoon sa atin, maglingkod tayo ng tama sa ating Panginoon. Kasi itong si Ruth, mga kapatid, after decide, naglingkod, nakasumpong ng biyaya kay Boaz, nilaglagan ng handful, mga kapatid. Kasi alam mo, mga kapatid, isusustain tayo ng ating Panginoon. Unang-una, binalik si Ruth, si Naomi, tsaka si Ruth, mga kapatid, dun sa Bethlehem. Nandun yung place, mga kapatid, ng provision ng ating Panginoon. Pangalawa, yung provision ng Panginoon, meron niyang season. Diba? Yung place, Bethlehem, pero paano yung provision ng Panginoon sa panahon ng barley harvest? So may season. Pangatlo, mga kapatid, gagamit siya ng tao, mga kapatid, sa provision. Diba? Ang Panginoon, pag nag-provide siya, mga kapatid, ng isang bagay, meron niyang lugar, meron niyang panahon, meron niyang tao sa likod, at meron, mga kapatid, pamamaraan ng Diyos. Dahil yung tatandaan yung apat na yung mga kapatid. Yung place, yung period or yung season, mga kapatid, yung pong tao, tsaka yung pamamaraan ng ating Panginoon. Kasi ang Panginoon ang nakakaalam, mga kapatid, kung paano niya ipoprovide. Diba sabi nga, mga kapatid, minsan humingi tayo ng isang bagay. Tapos pagka ang Panginoon pinadala sa atin sa paraan na hindi natin gusto, disappointed tayo. Pero dapat tanggapin natin kung paano niya pinrovide sa atin. Kasi siya ang nakakaalam sa lahat, mga kapatid. Diba? Meron bang naglilingkod tapos ikaw yung demanding? Hindi, mga kapatid. Minsan demanding tayo sa ating Panginoon eh. Diba? Totoo yan. Gusto natin gawing genie ang Panginoon. Ganito Lord, ganito Lord. Ba't di nila ako mananalo sa loto, Lord? Diba? Minsan gusto natin yung shortcut. Alam niyo, mga kapatid, wala pong shortcut sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan nating maglingkod ng ayon sa kung ano yung sinabi ng Scripture. Kaya nga naglilingkod, ibig sabihin, hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ng pinaglilingkuran mo. Kaya babalik tayo lagi sa Scripture. Diba kung paano tayo maglilingkod? Kaya ito, mababago puso natin dito. Pagka umawit na tayo, sabi ng Scripture, serve Him. Diba? Basahin natin yung Psalm kanina, mga kapatid. Ano sabi dun sa Psalm, mga kapatid, 100? Sabi, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Kahit sa awit pa lang, mararamdaman mo na kung may kagalakan yung tao o hindi. Kasi unang-una, pag ikaw umaawit ka sa ating Panginoon, hindi ikaw ang umawit. Yung puso at yung spirito ang nakikita sa'yo. Amen. Diba? Kaya, mga kapatid, kahit sabi mo, hindi maganda boses ko, pastor. Ako, hindi maganda boses ko, mga kapatid. Nagsusonglid ako sa inyo. Diba? Maring iba sa inyo, naririndi sa akin, pero wala akong pakialam, mga kapatid. Amen. Bakit? Kasi ang Panginoon ang inaawitan natin. Amen. Hindi tayo maawit sa sino man. Sabi doon ay, pag naglingkod tayo, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Know ye that the Lord, He is God, it is He hath made us. Siya ang gumawa sa atin. Not we ourselves, we are His people and sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving. And into His courts with praise, papuri. Diba? And be thankful unto Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, His truth endureth to all generations. Diba? Kaya dapat mabago mindset natin. Dapat pag umawit tayo, dapat mas tao sa puso eh. Diba? Yung iba nga, mga kapatid, pag umawit ng worldly song, may pasayaw-sayaw pa eh. Diba? Tapos sa Panginoon, kung makaawit ka, nahihiya ka pa, sabi mo, mahihayin ka sa pastor eh. 10 years ka na sa Panginoon, mahihayin ka pa din. Diba? 10 years ka na sa Panginoon, hirap ka pa mag-amen. 10 years ka na sa Panginoon, hirap ka mag-hallelujah. 10 years ka na, hirap ka pang pumalakpak, mga kapatid. 10 years ka na, hindi ka pa rin nagtataas ng kami sa ating Panginoon. Paano paglilingkod mo niyan? Diba? Ibinabalik ko kayo, mga kapatid, sa pamamaraan na, oo nga, pastor, tama ka.
Dapat ina-express natin ng tama yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Mula dun sa pagpasok, sa pag-awit, sa pananalangin, sa pagpupuri, sa pagsamba, maging hanggang doon sa pagtugon sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon, dapat nakikita, naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Thank you, Jesus. Marahil ito na yung huling quote na babasahin ko, mga kapatid. Sobra na ako sa oras. Paumanin po. Amen. Thank you, Lord. Dito po sa message ng The Thyatirian Church Age, sa ating mga songbook, sa ating mga table, mga kapatid, type nyo lang yung serve others. Serve others. The Thyatirian Church Age. Serve others. Babasahin ko sa Tagalog. Sabi niya, alam kong iyong mga gawa, sabi ni Jesus. Alam kong iyong mga gawa. Pero kinote niya yung Matthew 23:11. Ano yung Matthew 23:11, Pastor? Sabi niya, alam kong iyong mga gawa, ang pinakadakila sa lahat ay tagapaglingkod sa lahat. Diba kasi yun yung problema sa age natin ngayon, sa ating panahon. Lahat gusto maging dakila. Pero ang ating Panginoon, nung nagkakaroon ng pagtalo-talo yung mga disciples, tumayo siya dun sa hapagkainan, di ba? Tapos ang ginawa niya, kung sino yung gusto maging dakila, dapat maging tagapaglingkod kayo sa lahat. Ang ginawa niya, hinugasan niya yung paano mga disciples. Nagpakita siya ng example. Nang sabi dun, isang pantas ang nagkomento sa kasabihang iyon at narito kanyang sinabi, ang kasaysayan lamang ang magpapatunay sa katotohanan ng kasabihan na iyon. Sabi niya, alam mo, history lang ang magpapatunay niyan kung totoo, para patunayan yung kasabihan na yan, na yung mga pinakadakila dapat ay maging tagapaglingkod sa lahat. Kaya sabi niya, tama ang lalaking iyon. Lahat ng tunay na dakilang tao sa kasaysayan ay naging mga tagapaglingkod. Amen. Pero ang humihingi ng paglilingkod, ang mga nagpapahirap, ang mga naghahangad ng palaging nasa unahan, ay bumabagsak lamang sa kahihiyan. Di ba sabi doon, the pride always goes before the fall. Yes. Kahit ang mga mayayaman ay hinahatulan ng Diyos kapag hindi nila ginamit ng tama ang kanilang kayamanan. Ngunit tingnan mo ang kasaysayan at makikita mo na ang tunay na dakila ay yaong mga naglilingkod sa iba. Amen. Ang kasaysayan ay hindi kailanman maaring pumuri ng sino man kung sino ang may maraming nagawa. Yung kasaysayan, yung history, ibig sabihin, tinuturo niya sa kasaysayan na hindi kailanman maaring pumuri kung sino ang may maraming nagawa. Ngunit, magpupuri ito magpakailanman sa taong gumagawa ng marami para sa iba. Ngayon ay ilapat natin iyon sa ating sarili. Kahit nga ang anak ng tao ay hindi dumating upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kaya dapat nating sundin ang halimbawang iyon. Tingnan mo siya, habang yumuyuko siya sa mga paa ng mga apostol at hinuhugasan ng kanilang mga pagod at maruruming paa, sinabi niya, hindi niyo alam ngayon ang ginagawa ko, ngunit malalaman ninyo sa bandang huli. Ngunit nakikita ninyong ginagawa ko, dapat ninyong gawin din. Kasi di ba si Peter, ayaw niya magpahugas ng paa eh. Sabi niya, hindi mo naiintindihan to, pero afterwards, papaliwanag ko sa iyo. Eh sabi niya, yung gustong maging dakila sa inyo, kailangan maging tagapaglingkod kayo sa lahat. Amen. Na kung anong ginawa ko, dapat gawin nyo din. Yes. Kaya nga Christian eh. Christ-like, mga kapatid. Sabi niya, mahirap na palaging maging isang tagapaglingkod. Ngunit ang mga gumagawa at ang gumagawa para sa iba ay makakaupo kasama niya sa kanyang trono balang araw. Yes, Lord. Kaya magkakahalaga ito at pagkatapos aawit tayo, sabi doon, magpagal tayo para sa Panginoon mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Pag-usapan natin ang lahat ng kanyang kamanghamanghang pag-ibig at pangangalaga, at kapag natapos ng lahat ng buhay at natapos ng ating gawain sa lupa at tinawag ang pangalan sa itaas, naroroon ako. Sabi doon, let us labor for the Master. Diba yun yung awit, mga kapatid, ng When the Roll is Called? Amen. Sabi doon ay mahirap na palaging maging isang tagapaglingkod. Pero ang mga gumagawa at gumagawa para sa iba
ay makakaupo kasama niya sa kanyang trono balang araw. So yung ating paglilingkod, mga kapatid, kagaya ni Ruth, kung paano siyang na-reward sa dulo, bagamat hindi ko pa naipapangalan ko ano yung reward dun, mga kapatid, nakikita at natatanaw nyo na sinasabi, mga kapatid, ng mensaheng ito, mayroon maglingkod. Amen. Pero mga kapatid, ang gumagawa para sa iba, balang araw, mga kapatid, ay makakasama niya sa kanyang trono balang araw, mga kapatid. So nawa, maging encouragement sa atin ito, mga kapatid, huwag tayong titigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil lahat yan, mga kapatid, alam niya. Diba? Sabi, I know thy works. Alam ng ating Panginoon. Huli, mga kapatid, nais kong basahin yung isang portion ng scripture, mga kapatid, Revelations chapter 2. Dito ako magtatapos. Verse 19. Sabi niya, I know thy works, the charity, the service, the faith, thy patience and thy works, and the last to be more than the first. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa una. Thyatira Church Age yan, mga kapatid, na isa sa mga pinuring church age, mga kapatid. At nawa, may lagak sa ating mga puso yung ganitong uri, mga kapatid, ng paglilingkod sa ating Panginoon. Just like Ruth, nag-decide, nag-serve, mga kapatid, at ang kanyang mga gawa, mga kapatid, ay hindi nilimot ng ating Panginoon, mga kapatid. So tayo po itatayo, mga kapatid, at aawit lang, sumaglit, at ang mananalangin sa ating Panginoon. Amen. Awitin natin yung awit na nagsabing, what a day we have in Jesus. What a friend we have in Jesus.
Amang banal na may-ari sa aming buhay, maraming salamat muli, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Natapos po namin, Lord, ang munting service na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo. Maraming salamat, Panginoon, sa inspirasyon, sa salita, sa bawat encouragement, Lord, na nilagay mo, Panginoon, sa iyong malit na lingkod, sa likod ng pulpitong ito. Ikaw, Lord, ang siyang, Panginoon, ang usap, naghimay sa amin ng mga salita, Lord. Kaya, ikaw, Panginoon, ang siyang dapat mapasalamatan, mapapurihan, pagkat, Lord, ikaw ang siyang aming pinaglilingkuran, Lord, sa aming kalagitnaan. At kasabay nito, Panginoon, ang aming paglilingkod din naman, Panginoon, sa bawat isa na may kagalakan ng lahat ng bagay, Panginoon, na aming ginagawa ay dalangin po namin na patuloy kami, Panginoon, na mapaalalahanan na gawin namin ito, O Diyos, na meron pong kagalakan, Panginoon, sa iyo, na hindi napipilitan, hindi ano pa mang bagay, Panginoon, na negatibo, kundi hayag sa amin kung bakit kami naglilingkod sa iyo. Dahil malaki ang bagay, Panginoon, na ginawa mo para sa amin, at kaunti lamang ito, Panginoon, compare, Lord, sa bagay na ginawa mo para sa amin before the foundation of the world. Kaya we pray na patuloy mo, Lord, na pag-alabin, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, bigyan ng kagalakan, revival ang aming mga puso, at patuloy lamang, Panginoon, na magtrabaho, Lord, kumilos, maglingkod, Panginoon, sa iyo, sa abot ng aming makakaya, at sa bawat kaloob, Panginoon, na binigay mo sa amin. We pray na sa aming paglilingkod, Panginoon, na ikalugdan mo, Lord, ang bawat isa, at ipagkaloob mo, Panginoon, ang mga pagpapalang natural at spiritual, Panginoon, na narapat, Panginoon, sa iyong mga anak. Alam mo, Lord, ang pangangailangan, O Diyos, ng bawat mananampalataya at bawat pamilya, Panginoon, bagamat kami man, Panginoon, ay nasa pamumuhay, Lord, na payak. Marahil, Lord, sa natural ay may kakulangan, pero Lord, ikaw ang siyang kasapatan sa amin, at hindi ka nagkulang, Panginoon, sa lahat ng provision mo. Kami lamang, Panginoon, ang hindi nakaunawa kung minsan, Panginoon, sa mga pamamaraan mo. Kaya, Lord, patawarin mo, Lord, ang aming mga mangmang naisip, ang aming maliliit, Panginoon, na kaisipan, mga hindi pagsampalataya. Patawarin mo kami, tinisan mo, Lord, ang aming mga puso't isip, at magawa, Panginoon, na tingnan ang mga pangako mo, at magpatuloy lamang, Panginoon, sa paglilingkod at sa takbuhing nilagay mo, Panginoon, sa aming pong harapan. We pray, O God, na pagpalain mo, Lord, ang bawat isa, Panginoon, ang bawat kaluluwa na nasa dakong ito, Panginoon, at abutin mo rin, Lord, ang mga kapatiran at mga mahal namin sa buhay na wala dito. Pagpalain mo sila, ilapit mo sila, Lord, ibalik mo sila, Panginoon, sa iyo pong bisig, at ikaw, Panginoon, ang siyang paglingkuran nila, Panginoon, at bayaan mong makita rin nila, Panginoon, ang kabutihang nakita namin, Panginoon, sa paglilingkod po sa iyo. Huwag mong pabayaan ng sino man, abutin mo po mga Panginoon, ang mga nalayo sa iyo, marahil ay lumalayo sa iyo, Panginoon, at ibalik mo sila, Panginoon, sa paglilingkod po sa iyo. We pray, ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa bawat isa. Pagpalain mo sila, Lord, mula ulo hanggang paa, Panginoon, ay pagalingin mo rin, O Diyos, ang bawat karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po'y hinihiling ko, Panginoon, sa iyong pangalan at sa iyong dugo, Panginoon, na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala kami na kung kami sasampalataya, Panginoon, sa mga pangangailangan, Lord, ng bawat isa, ay tutugon ka, Panginoon, pagkat hindi mo maaring tanggihan, Lord, ang iyong sariling mga salita, sariling mga pangako. Kaya ito po, Panginoon, ang siyang aming ibinabalik sa iyo, Panginoon, ang panghawakan, Lord, ng bawat pangako mo. Maraming salamat, Lord. Natapos namin ang buong service. Ikaw mo pasalamatan at mapupurihan sa buong maghapon na ito, Panginoon. At sa pansamantalang paghiwalay, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa at manatili ang pag-ibig, kagalakan at biyaya, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak. Muli, Lord, maraming salamat. Sa iyo namin pinabalik lahat po ng papurit pasalamat sa iyong dakil at matamis na pangalan, Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen. At tapos na po ang ating service sa ating Panginoon. At malayan tayong magkamayan sa isa't isa habang umaawit ng Fill My Way with Love. Amen. Thank you, Lord.